Ininsulto ng Heavenly God Race ang bida at tinawag itong isang hamak na langgam. Tinanong pa nito kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang tumangala sa kanya. Kasunod noon, mabilis itong kumilos at sa isang iglap ay napunta sa likuran ng bida. Habang naghahanda itong umatake, malamig nitong sinabi na pagbabayaran ng bida ang kanyang kawalang-galang gamit ang kamatayan. Nagulat ang bida sa napakabilis na galaw ng Heavenly God Race. Nang pakawalan nito ang isang napakalakas na suntok, agad niya itong sinalag, na nagdulot ng matinding impact at malakas na pagyanig sa paligid. Bahagyang napangiti ang Heavenly God Race at sinabing hindi nito inaasahan na may isang tulad ng bida sa nakababatang henerasyon ng sangkatauhan na kayang sumalo sa kanyang pag-atake. Samantala, nabahala naman ang bida ng mapagtanto niyang napakalakas ng Heavenly God Race. Habang lumulutang sa kanyang harapan, mayabang na sinabi ng Heavenly God Race na akala niya ay magiging katulad lamang ito ng dati, kung saan madali lang ang pagpatay sa ilang tao na langgam. Ngunit hindi raw niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang halimaw na henyo mula sa sangkatauhan. Mas mabuti raw na patayin niya agad ang bida habang maaga pa upang tuluyang alisin ang isang malaking banta. Ngunit bigla itong napamura nang magkaroon ng mga bitek sa kanyang katawan. Hindi pa raw umaabot sa tier 4 ang vitality ng katawang ginagamit niya ngunit malapit na itong bumigay. Gayunpaman, sinabi niyang sapat pa rin ang lakas ng isang tier 3 pick para madaling patayin ang isang langgam na tulad ng bida. Napaisip ang bida sa sinabi nitong possession, at doon niya napagtanto na hindi ito tunay na miyembro ng Heavenly God Race. Isa lamang itong tao na sinaniban ng isang nilalang mula sa Heavenly God Race. Dahil dito, agad siyang nag-ipon ng kidlat na enerhiya sa kanyang kamao gamit ang Thunder Rush Fist. Sumigaw siya na kung ganoon ay hindi pa tiyak kung sino sa kanilang dalawa ang mamamatay. Kasabay nito, gamit ang Thunder Rush Fist ay sinalubong niya ang mga suntok ng Heavenly God Race. Samantala, mula sa itaas, seryosong sinabi ni Grandmaster Chi na tunay ngang nakakatakot ang pisikal na katawan ng Heavenly God Race dahil nagagawa nitong makipagsabayan sa bida sa suntukan. Ngunit nagulat si Grandmaster Wang Qingshan sa sinabi ni Grandmaster Qin at tinanong ito kung ang Heavenly God Race nga ba talaga ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Para kay Grandmaster Wang, ang tunay na nakagugulat ay ang bida mismo. Dahil gamit lamang ang kanyang purong pisikal na katawan, nagagawa niyang makipaglaban sa isang Heavenly God Race at nasusupol pa niya ito kahit mas mababa siya ng isang buong realm. Muling nagpakawala ang bida ng isang malakas na suntok na direktang tumama sa katawan ng Heavenly God Race at nagpa-atras rito. Dahil dito, agad na tinanong ng Heavenly God Race kung anong klaseng pangangatawan ang mayroon ang bida. Sa isip nito, kahit sa All Heaven Battlefield at laban sa mga piling mandirigma ng 10,000 lahi, hindi pa ito kailanman natalo sa lakas ng katawan. Ngunit ngayon, kahit hindi pa nito mailabas ang buong kapangyarihan nito, unti-unti pa rin itong natutulak pabalik ng isang tao. Kalmadong ngumiti ang bida at tinanong ang Heavenly God Race kung ano ang problema at kung napapagod na ba ito. Sinabi niyang magpatuloy lamang sila habang naglalabas siya ng matinding mapulang aura mula sa kanyang buong katawan. Sa kanyang isip, mula nang magising ang kanyang overlord body, ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong kasabik. Noon ay natatakot pa siyang aksidenteng makapatay ng tao, ngunit ngayon ay isa na lamang ang laman ng kanyang isip kung paano papatayin ang kanyang kalaban. Galit na sinabi ng Heavenly God Race na kung hindi lamang mahina ang katawan na ginagamit nito ngayon, kaya pa raw nitong magpatuloy ng mas matagal. Agad namang sumang-ayon ang bida at sinabing kung naroon lamang ang tunay nitong katawan, mas magiging masaya pa ang kanilang laban. Nang marinig iyon, galit na sumigaw ang Heavenly God Race at tinawag ang bida na isang hamak na langgam na nangangahas itong hamakin. Kasabay noon, pinakawalan nito ang napakalakas na enerhiya at bumuo ng isang nagliliwanag na portal, ito ang Divine Arsenal. Mula sa napakaraming portal na nilikha ng Heavenly God Race, unti-unting lumabas ang napakaraming gintong sibat, isinigaw nito na ang bida raw ang kauna-unahang pumilit sa kanya na gamitin niya ang galaw na ito. Doon napagtanto ng bida na ang bawat gintong sibat ay may lakas na sapat upang burahin ang isang tier 3 martial artist. Hindi niya mapigil ang mapatanong sa sarili kung anong klaseng martial art ang kanyang nasasaksihan.
Ngunit bigla siyang nagulat nang lumitaw ang isang abiso na nagsasabing hindi niya maaaring matutunan ang martial art na iyon. Doon niya napagtanto na mayroon palang mga martial arts na kahit siya ay hindi maaaring matutunan. Samantala, mula sa itaas, nakita iyon ng mga Grandmaster. Seryosong sinabi ni Grandmaster Wang Qingshan na iyon ang likas na martial art ng Heavenly God Race, ang Divine Arsenal. Ayon sa kanya, tanging mga may napakapuro na bloodline lamang ang kayang gumamit ng ganoong kakayahan. Dagdag naman ni Grandmaster Qin na napakapuro ng bloodline ng Heavenly God Race na iyon, kaya posibleng isa itong mahalagang personalidad sa kanilang lahi. Dahil dito, agad na sinabi ni Grandmaster Wang Qingshan na wala na silang oras para mag-isip pa. Kailangan na raw nilang iligtas agad ang bida dahil hindi maaaring mamatay ang isang mahalagang halimaw na henyo tulad nito. Ngunit pinigilan siya ni Grandmaster Qin at sinabihang huwag masyadong mataranta. Maghintay pa raw sila sandali dahil hindi pa ginagamit ng bida ang kanyang ultimate move. Labis na nagulat si Grandmaster Wang Qingshan nang sabihin ni Grandmaster Qin na ang bida ay may 100% compatibility sa lahat ng 7 attributes. Bukod pa roon, noong tier 1 martial artist pa lamang ito ay na-master na nito ang pagsasanib ng thunder at fire attributes. Samantala, habang naglalabas ng napakalaking gintong sibat ang Heavenly God Race, malamig nitong sinabi sa bida na inaamin niyang kung pababayaan pa itong lumakas, magiging isa itong napakalaking panganib. Kaya sa lugar na yun daw magtatapos ang buhay nito. Kasabay noon, sabay-sabay nitong pinakilos ang napakaraming gintong sibat patungo sa bida. Ngunit tahimik lamang na nakatayo ang bida at walang kahit katiting na takot sa kanyang mukha. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, sinabi niyang ito rin ang unang kalaban na pumilit sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas. Dahan-dahan niyang inihanda ang kanyang sibat habang naglalabas ito ng matinding pinaghalong kidlat at apoy. Pagkatapos ay binanggit niya ang kanyang teknik, ang 9 Heaven Breaking Spear Third Stance. Kasunod noon, malakas niyang sinigaw ang Heaven Breaking at agad na pinakawala ng napakalakas na bug zone ng pag-atake. Isa-isang natunaw sa ere ang mga gintong sibat habang rumaragasa ang pinaghalong apoy at kidlat patungo mismo sa Heavenly God Race. Wala nang naisigaw ang kanyang kalaban kundi imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Sa tindi ng pagsabog, tuluyang naging abo ang katawan ng Heavenly God Race. Habang unti-unting humuhupa ang usok, tumambad sa harapan ng bida ang isang napakalaking hukay sa lupa na nilikha ng kanyang pag-atake. Kasunod noon, lumabas ang abiso na nakatanggap siya ng 843 martial value. Bagamat nanginginig at nanghihina ang kanyang buong katawan, natuwa pa rin siya dahil napakalaking halaga ng martial value ang kanyang nakuha. Hindi nagtagal at mabilis na bumaba sa kanyang harapan ang dalawang Grandmaster. Agad siyang pinuri ni Grandmaster Wang Qingshan at tinawag siyang kanyang mahal na kayamanan at dakilang henyo. Sinabi pa nito na kung hindi niya mismo nakita gamit ang kanyang sariling mga mata, kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay ay hindi siya maniniwala na kayang patayin ng isang tier 2 martial artist ang isang Heavenly God Race. Kalmadong sumagot ang bida at nagtatakang nagtanong kung hindi ba ordinaryong Heavenly God Race lamang iyon at bakit sobrang excited ni Grandmaster Wang Qingshan. Dahil dito, agad na sumingit si Grandmaster Qin at tinanong kung hindi ba dapat talaga silang matuwa sa nangyari. Kalmadong sumagot ang bida na gaya ng kanyang inaasahan, kahit isang ordinaryong miyembro lamang ng Heavenly God Race na nasa top 10 rank ng All Heavens ay nagawa siyang pilitin na gamitin ang kanyang trump card. Dagdag pa niya, mahirap isipin kung gaano talaga nakakatakot ang mga tunay na henyo ng Heavenly God Race. Pagkatapos ay nagtataka siyang tumingin sa dalawang Grandmaster at tinanong kung may mali ba sa kanyang sinabi. Kalmadong sumang-ayon ang dalawang Grandmaster at sabay nilang sinabi na masyado nga silang naging excited dahil lamang natalo ng bida ang isang ordinaryong Heavenly God Race. Pagkaraan ng 4 na araw, natapos na rin ang special training. Lumabas sa malaking screen ang resulta kung saan makikitang nakuha ng bida ang unang pwesto na may kabuuang 17,210 puntos. Nang makita iyon ng mga estudyante, agad silang nagulat at nagsimulang magbulungan. May ilan pang nagsabing sobrang absurdo ng halimaw na dinala ni Grandmaster Qin.
Naalala pa nilang hindi pa nga raw ito umaabot sa tier 2 noon kaya sigurado raw silang dinaya lamang ang puntos na iyon. Bigla namang sumigaw si Wang Tiantuo at sinabi niyang kalokohan ang iniisip ng mga ito dahil napakalakas talaga ng bida. Kahit pagsamahin pa raw silang tatlo ay hindi pa rin sila uubra rito sa laban. Mula sa tabi niya ay sumang-ayon din si Xiao Yan at sinabing isang galaw lamang ng bida ay agad nang nababagsak ang mga tier 3 demonic cultists. Dahil dito, agad na hinanap ng mga estudyante kung nasaan ang bida dahil gusto pa raw nilang humingi rito ng pointers. May isang sumagot na kasalukuyan daw itong personal na tinuturuan ni Grandmaster Wang Qingshan ng isang A-rank martial art. Samantala, sa kabilang banda, napapamura na lamang si Grandmaster Wang Qingshan habang nakatingin sa bida. Sinabi niyang tunay ngang isa itong halimaw na bata dahil natutunan agad nito ang kanyang hilang martial art sa loob lamang ng kalahating araw. Tumawa lamang si Grandmaster Qin at sinabihan si Grandmaster Wang Qingshan na masasanay rin ito kalaunan. Sa loob ng silid, nanatiling nakaupo ang bida habang masayang pinagmamasdan ang kanyang buong katawan na nagniningning. Doon niya napagtanto na tunay ngang karapat-dapat tawaging pinakamahalagang hilang martial arts sa hanay ng mga A-rank martial arts ang teknik na iyon. Talagang nabura nito maging ang mga luma at matagal na niyang peklat. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang status data at napagtanto niyang matapos patayin ang napakaraming mababangas na halimaw at mga demonic cultists, nakalikom na siya ng mahigit 4,800 martial value. Hindi lamang sapat iyon upang itaas sa 500 puntos ang kanyang spiritual power at maging isang tier 2 spirit master, kundi kaya rin itong pataasin ng malaki ang kanyang vitality. Samantala, sa planeta ng Heavenly God Race, sa loob ng Heavenly God Palace, isang nakakatakot na boses mula sa pinuno ng Heavenly God Race ang umalangaw-ngaw. Galit nitong tinanong kung paano natalo si Tianming laban sa isang tao na mas mababa ng isang buong realm kaysa rito. Hindi lamang daw nasupil ang lakas ng katawan nito, kundi kahit matapos gamitin ang Divine Arsenal ay natalo pa rin ito. Magalang na yumuko si Tianming at sumagot ng oo sa kanyang Panginoon. Sinabi niyang ang taong iyon ay maaaring tawaging isang halimaw na henyo ng sangkatauhan. Nang marinig iyon ng kanilang Panginoon, agad nitong tinawag si Tian Shang. Magalang na humarap si Tian Shang at ipinaalam na naroon siya. Malamig na sinabi ng kanilang Panginoon na kung hindi nila papatayin ang batang iyon ngayon pa lamang, tiyak na magiging isang napakalaking banta ito sa hinaharap. Dahil dito, iniutos nitong maglabas ng Heavenly God Race Kill Order at lipulin ang taong iyon sa lalong madaling panahon. Nakangiting yumuko si Tian Shang at sinabi niyang tinatanggap niya ang utos. Pagkatapos ay muling nagsalita ang kanilang Panginoon at tinanong kung nahanap na ba nila ang mga fragment ng divine object sa loob ng teritoryo ng sangkatauhan. Sumagot si Tian Shang na hanggang ngayon ay wala pa silang natatagpuang kahit isang fragment, ngunit may ilang bagong balita na raw silang natanggap kamakailan. Malamig na sinabi ng kanilang Panginoon na kahit anong mangyari ay kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap. At higit sa lahat, huwag na huwag daw nilang hahayaang mapansin ito ng sangkatauhan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.